So, so, good morning, everyone. Good morning, Sir Mosha. For today, I will presenting the lubrication system operation and diagnosis. Next, introduction. The lubricating system ensures smooth operation of the engine. It reduces friction and wear, carries away heat, cleans moving part, and prevent corrosions. Essential for engine longevity and efficiency. Objectives. By the end of this lesson, learners will be able to 1. Explain the operation of a lubrication system. 2. Identify key components and their function. 3. Diagnose common lubrication system problems. 4. Perform basic inspection and maintenance. So here are the function of lubrication. So una, it reduce friction. So yung oil nag-create siya ng film between moving parts. So, naiiwasan yung metal-to-metal interaction. So, yun, reduce friction. Next is cooling effect. So, dahil nga naiiwasan yung metal-to-metal interaction, ah naiiwasan yung pag-init ng mga parts natin. Naiiwasan yung overheating. So, tsaka isa pa yung oil natin is yung mga chemical nun is nag-absorb siya ng heat. So, tinatanggal niya yung heat palayo sa engine. So, napapanito yung ng coil natin yung safe temperature. So, next is cleaning action. So, yung oil natin nagre-remove ng dumi, metal particles, deposits. So, yung oil kasi natin may chemical siya na tinatanggal niya talaga yung mga debris. So, yun. Yung function din niya is pagtanggal ng dumi. So, kaya yung oil natin habang tumatagal is dumudumi kasi nga inaabsorb niya yung dumi ng ano natin, parts ng makina. Next is sealing effect. So, yung oil nag-ano rin siya, nagtatakip or nagsisil nga. Prevent siya yung paglabas ng gas. Yan. Example sa piston rings sa cylinder wall. May sobrang liit na lang doon na gap. Yun. So, na tatakpan ng oil yan. So, naiwasan yung mga leakage. So, mas maganda yung combustion. Next is corrosion prevention. So, yung oil kasi natural na yan, yung chemical niyan may talaga, pang-prevent ng corrosion. Uh, Example na lang yung magluto tayo sa kawali, di ba metal yon. So, kung may oil doon, mas mahirapang mapasok yung tubig doon. Ma-interact yung mismong tubig sa metal kasi nga may oil. So, yan. Next. So, types of lubricating system. So, first natin is splash system. So, dito yung oil is splashed on the parts by dippers. So, dahil sa constant splashing, na lulubricate yung mga parts. So, yun. Dippers yung nag-i-splash dito. Next is type Next is pressure system. So, dito, ito yung madalas natin ginagamit. So, ito is may oil pump siya. So, yun. Yung pump na yun, under pressure muna bago ibuga sa mga parts. So, mamaya pag-usapan natin itong pressure system. Next is dry sump system. So, ang dry sump lubrication system ay gumagamit ng external oil tank at dalawang pump. Isa para magpadala ng oil sa engine parts at yung isa naman para ibalik yung oil sa tank. So, dahil dito, halos wala lang sa ilalim ng makina. So, kaya mas stable tsaka iwas foaming. Mas maayos din yung lubrication sa high speed. So, next.
So ito naman yung mga major components ng lubrication. So ano, especially yung pressure system. So una is oil pump or oil sump. So dito na imbak yung oil natin pag hindi umanda. Yan. Pag hindi nag-circulate yung makina, hindi umanda rin makina. So diyan siya naka-imbak. So kaya pag nag-change tayo nasa ilalim, di ba? Ito yung drain plug. Yan. So next is oil pump. So ito yung nagde-deliver ng oil papunta sa mga engine parts. So may function siya na may pump pressure siya para yung tamang pressure ng pagpunta ng oil sa engine parts is tama. So mas maayos yung lubrication. So next, oil filter. So ito naman yung magsasala ng dumi bago siya mapunta sa sa parts. So pansala siya ng dumi. So bagong pumunta yung oil sa sa mga parts, tatanggalin niya muna yung mga dumi, yung mga nakuha ng dumi ng oil. So bago siya mapunta sa mga parts. Next is oil galleries or oil passage. So ito yung daanan ng ng oil. So ba't nga ba mahalaga to? Kasi para ma-distribute yung oil ng tama sa parts. So yun lang. Next is pressure relief valves. So ito na-regulate niya yung oil pressure. So pag sobrang taas ng pressure, yun, nare-regulate niya yun para maiwasan yung maling pag ng oil pressure. Next is oil cooler. So ito, pinapalamig niya yung oil temperature. So para mas malamig, mas ma-efficient siya. So ito na tayo sa operation kung paano gumagana yung pressure, yung lubrication system. So first is yung oil nasa oil pan or oil sump. So yung pinakita natin kanina. So next is kukuha si oil pump ng langis sa oil sump. So di-deliver niya yan under pressure. Next is bago pumunta sa mga parts, so pupunta muna siya sa oil filter for cleaning. So para malinis yung oil bago mapunta sa mga engine parts. So yun, yung oil naman pagtapos malinis ang oil filter is dadaan sa oil gallery. So dito malulubrigin niya ng crankshaft, camshaft, piston, valve train. So dahil sa galleries na yan, mas fair yung distribution ng oil. So, yun. Pagtapos nun, babalik lang yung oil sa sump. So, iikot na ulit siya. Same process na ulit. So, paikot-ikot na cycle yan. Kada, kada operation. Next natin is diagnosis of lubrication system. So, kung mababa yung oil pressure, syempre, ibig sabihin, hindi na didistribute ng maayos yung oil. So, pwedeng naiiwan yung ibang oil. So, sa malapit na parts lang na lubricate. So, magkakaroon ng problem yung lubrication system natin. Next is excessive oil consumption. So, kung chinek natin yung yung oil and mababa yung yung oil level, ibig sabihin nagbabawas siya. So, yun. Problema siya sa lubrication system. Kasi nga, konti na lang yung oil. So, hindi natin ma-lubricate na maayos yung makina natin. Next is oil leaks. Yun, siyempre, kung may leaks yan, siyempre, nabawasan yung oil niyan. Wala na sa specification. So, ano yung lubrication system natin? Papalya. So, next is dirty or clogged filter. So, kung madumi, so, nakita natin, sobrang dumi ng oil filter natin, ibig sabihin, siyempre, madumi rin yung natin, yung oil natin sa makina kasi madumi yung pansala eh. So, hindi na kaya salain ng oil filter yung dumi ng oil natin. Ibig sabihin, sobrang dumi na nun. So, palyado ulit yung lubrication system. So, next is overheating. So, yun nga, sabi ko kanina, di ba, yung engine oil is napiprevent niya meron siyang cooling effect. So,
kung yung ano natin, yung engine natin is nag-overheat, ibig sabihin niyan, puwedeng kulang yung ano natin, engine oil. Kaya yung ibang parts is di nalulubricate. Kaya yun, nag-o-overheat dahil yung metal to metal interaction. So, yun. So, diagnostic method, syempre, yung visual, yung pinaka-basic. Titingnan natin kung may oil leaks, tapos titingnan rin natin yung ano, oil level sa lipstick. So, next is oil pressure test. So, may gauge tayo dyan. So, gamitin natin kung yung pressure, oil pressure is tama pa sa specification. So, yun. So, next is listen for noise. So, papakinggan natin kung may knocking, ticking. So, posibleng salarin yan is poor lubrication. So, next is check oil quality. So, kung madumi na, syempre, palitin yan. Yung lapot, kung ano, may mga pumasok na dumi, ayan, contamination. So, pwedeng yun yung salarin ng ano, poor lubrication. So, ito, maintenance tips para ma-prevent natin yung pagkasira or yung palyadong lubrication system. So, syempre, una, regular oil change. So, kung ano yung sinabi ng manufacturer or ng mekaniko mo, trusted mechanic. So, sundin natin yun. Kasi nga, pag habang tumatagal yung oil sa ano, padumi ng padumi yan. So, hindi na siya tutugma sa gusto ng makina. So, next is replace oil filter when changing oil. So, kailangan tong palitan pag nagpapalit mo din ng engine oil kasi nga, halimbawa kung hindi mo siya pinalitan, ibig sabihin madumi yung oil filter mo, malinis yung engine oil mo. So, wala rin. Pag dumaan, di ba nga yung operation natin, dadaan mo na yung engine oil natin sa oil filter. So, kung madumi na yung ano natin, dahil di nga natin pinalitan, kahit bago yung engine oil natin, kung madumi itong oil filter natin, wala, madumi pa rin yung ano niya, yung pagpupunta na siya sa parts kasi nga yung dinaanan niya, yung oil filter madumi. Kung pagpunta niya doon, walang masala kasi sobrang dumi na. Nakakuha pa siya ng dumi. Imbis na mabawasan yung dumi, pagdadaan dito, nakakuha pa siya ng dumi kasi nga, hindi natin pinalitan. So, yun. So, kung mas madumi yung engine oil na papasa sa parts, siyempre, ano yan, ano sa makina yan. So, poor lubrication nyo. So, next is use recommended oil grade and viscosity. So, yan, gamitin natin yung recommended ng kasa or sa ano yan, guidebook, gamitin natin. Mas maganda, mas mainam yung yan, mga stock, ano talaga ng kasa. Kahit kung gagamit naman tayong aftermarket, yun, sundin natin yung viscosity ka qualified. So, yan, checks natin lagi kung may leak. So, kung may leak, syempre, nagbabawas. So, or nabawasan. So, kung may unusual noises, pwedeng lubrication din. Yan. So, yan. Titingnan lagi natin yung oil pressure kasi nga, kung mahina yung pressure, hindi siya abot dun sa mga dapat niyang abutan na parts. So, yan. Mag-lead siya sa full lubrication. So, tingnan lagi natin tong oil pressure. So, summary. First bullet. Lubrication is vital for reducing wear and ensuring engine performance. Second bullet. Different systems. Splash, pressure, combination, dry sump. Key components, oil pump, oil filter, oil fan, and galleries. So, diagnosis involves oil pressure test, inspection, and noise checks. Fifth bullet, regular maintenance prevent major engine damage. So, thank you po.